Magandang araw sa lahat. Ako ngayon ay nagluto ng fried boneless bangus. Bali gumamit ako diyan ng itlog, kaya medyo parang may crunchy ano siya. Tapos potato starch, salt, pepper, saka isang kalamansi para medyo tanggal yung lansa niyan. Bali pinirito ko lang yan ng lubog sa mantika. Hindi naman sobrang lubog, yung tamang-tama lang. Tapos hindi siya kailangang malakas ang apoy. Mukha siyang crunchy, pero hindi. Ang naging result niyan is soft and moist siya sa loob. Tapos yung balat makakain mo. Hindi siya dry. Sa ang ganda ng texture niya. Gusto ko nga sana gumawa ulit ng bangus tempura. Pero yung aking ginamit na harina at saka yung dahil may egg nga siya, parang mas lumambot siya eh. Oh, pero yun, ang ganda ng itsura niya, no? May turmeric powder din yan. Bali, salt, pepper, turmeric powder, tapos isang kalamansi. Yan ang panimpla ko dyan. Tapos, minarinate ko lang ng mga 15 to 30 minutes. Yan, 15 minutes na siguro kasi saglit lang yan. Tapos yung parte ng bangus na pinili ko is yung bandang buntot. Kasi yung mga binoboneless na parteng ulo at saka dun sa may belly, naglalagas as in nahuhulog yung laman. So sa may parteng buntot hindi masyado. Kaya yan ang ginamit ko. Kaya pag pipili kayo ng boneless bangus ninyo, make sure na yung laman at saka yung belly hindi nahuhulog para maganda ang result. Kasi ginugupit ko yan parang bite size na lang siya. Katulad niyan, yung hawak ko na yan, belly na part yan. Kasi si mama gusto niya yung belly na part. Kaya yan ang ginamit ko dyan. Naglagay ako ng isang belly part. Tapos the rest, puro buntot yan. Pero makakain mo lahat yan. Kasi napansin ko yung sa buntot na part ng isda, lalo na sa bangus, hindi yan masyado kinakain. Kaya sabi ko sayang naman, gagawan ko na lang ng ganyan. Tapos hindi naman siya dry or matigas. Kaya nakakain. Kahit si mama nakain niya rin yung mga parte na yan eh. Yan. Ayan na, nagkaroon ako yun ang data prito ko. Ngayon naman, lulutuin ko dyan is yung aming spinach. Bale, sa mahinang apoy pa lang, nilagay ko na, mahinang apoy, tapos konting mantika habang hindi pa super init, nilagay ko na yung bawang. Tapos, syempre, yan yung aking spinach, yung stem, at saka yung leaves. Tapos, yung nakasupot na yan, chicken sauce yan, ng Chinese roasted chicken na binili namin. So, yung sauce niyan parang lasa oyster sauce na manamis-namis ng konti. So, sabi ko, yan na lang gagamitin ko. Basta naglagay na ako ng konting asin dyan sa aking ginigisang bawang. Tapos, uunahin ko dyan ilagay syempre yung stem ng spinach. Actually, spinach ko parang 1 week na. Nilagay ko lang sa rep. Basta hinimay ko siya tapos hindi ko pa hinugasan. Nung lulutuin ko na, saka ko lang siya hinugasan para malinis. Tapos yun yung tip ko sa inyo. Pagka hindi nyo pagagamitin yung nabiling yung mga dahon-dahon na gulay, pwede nyong himayin para ma-ready na siya for cooking. Pero wag nyo munang hugasan. Tapos lagay nyo lang sa isang plastic. Kung yung mga stem naman, binalot ko yan sa papel para dry lang siya. Hindi ko rin din hinugasan muna hanggat hindi ko pa niluluto. Ayan, naglagay pa ako ulit ng asin para yung gulay natin may timpla, may lasa, yung tangkay, saka yung bawang. So, kasi diba gagamitin nga natin yung chicken sauce ng ating Chinese roasted chicken na binili para hindi sayang. Yung mga sauce kasi minsan may timpla na yan eh. Pwede mong gamitin sa pagluluto din. Kaya ganun ang style ko para hindi ako nasasayangan. Tinatago ko lang na maayos sa rep. Pero hindi rin syempre pwede pag matagal na. Yan, nilalagay ko na yung dahon ng spinach. Ayan, o, tingnan nyo. Hindi naman lahat nag-dried up or nalanta. Kasi maayos ko nga siyang tinago sa rep. Pinlastic ko lang. O, diba? After 1 week, okay pa yung spinach ko, diba? O, tapos pinili ko na syempre yung iba kasi parang na-frozen siya. So, tinanggal ko na yun. Kasi parang nalanta na yung itsura nun eh. Pero yung mga ganyan, okay pa. Gagamitin ko pa rin syempre. Yan yung pinartner ko sa fried bangus.
naluto ko. Yan, 'di ba ang dami niya. Kasi 1 kilo, nabawasan ko lang yata 'yun ng 1/4 na naluto ko nung pagkabili. Yan, takpan natin para maluto na yung mga dahon-dahon na yan. Ayan. Tapos mga ilang minutes lang, check naman natin, ilalagay na natin dyan yung chicken sauce na galing sa binili naming roasted chicken, Chinese roasted chicken. Ayan na. Ayan o, di ba yung itsura niya? O, di ba parang oyster sauce lang siya. Tapos kulang sa lapot na oyster sauce, ganun. Kasi usually, pag spinach, niluluto ko lang yan sa stir fry with garlic lang. Kahit walang sahog yan, okay na yan. Nakita ko lang na may sauce. At saka si mother may ligay sa medyo manamis-namis. Kaya nilagay ko na yan, yung sauce na yan. Para hindi naman sayang, di ba? O, yan, tapos natakpan lang natin, mimix natin ng bahagya para kumalat na yung sauce at magkaroon ng lasa. Yan. O, tinakpan niya. Tapos after a few minutes, buksan natin. Ayan, malapit-lapit na yan maluto. So, nung tinikman ko yan, okay naman. Medyo kulang lang din sa kaunting alat. Yan. Minimix lang natin maigi para sure na luto lahat yung gulay. Yan. Tapos alam ko, naglagay pa ako ng konting asin dyan. Konti na lang. Yan. Para may lasa din yung ating dahon. Yung sauce, okay naman na yan eh. Parang may konting tamis lang. Para balance yung tamis at alat ng gulay. Yan. Dapat na luto. So, ready to eat na rin kami ni mother. Yan yung combination ng food namin during the Holy Week. Para masarap. May isda, tsaka gulay. Healthy living muna kami ng Semana Santa. Ayan. Ayan, luto na. Thank you for watching. Enjoy na kami dyan ng kakain na kasi kami yan. Diba? Bye-bye!